Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 24, 2026 at kahapon ang unang araw po ng confirmation of charges nito pong si Rodrigo Duterte. Subalit hindi po siya dumalo dahil pinagbigyan po yung kanyang kahilingan na i-waive po yung kanyang karapatan to be present while the conduct o doon po sa pagsasagawa ng confirmation of charges hearing. Ito pong si Rodrigo Duterte ay siyempre talagang tinindigan ng depensa sa pangunguna nito pong si Atty. Nicolas Copman. Pero napakaganda po ng mga naging pahayag bagamat nakalulungkot ng prosekusyon, lalong-lalo na ng abogado for the victim na si Attorney Joel Butuyan. At babasahin po natin, hopefully matranslate natin in Tagalog yung kanyang naging pahayag kahapon diyan po sa confirmation of charges hearing. Pero ang pinaka magandang nangyari kahapon sa paghahanap po ng katarungan para po sa mga naging biktima ng extrajudicial killings ay ang formal po na pagpapangalan ng prosecution sa confirmation of charges hearing na yan dito kina Senators Bongo, Ronald De La Rosa, General Vicente Danao, former NBI Director Dante Giran, at former Secretary of Justice Vitaliano Aguirre II. I hope maayos po ang ating audio. Sana naririnig niyo po ako ng maayos sa ating mga channels at page na ginagamit mga tol. Paki-comment nyo naman kung maayos po ang ating audio sa ngayon. At yun nga po, pinangalanan na po sila kaya inaasahan po natin na ang mga binanggit po nating pangalan ay maaari na po itong sooner or later labasan ng warrant of arrest mula po sa International Criminal Court. Though ito po ay daraan siyempre sa normal na proseso, no? Ayon nga po dito sa balita ng 105.1 Brigada News FM Manila, tingnan, ipinakita na ni Julian Nichols, senior trial lawyer, ang mga co-perpetrators umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad. Kabilang dito, sina Senator Ronald Bato de la Rosa. Wala akong audio sa Facebook. Ayun, I'm sorry. Okay na. Meron naman pala. Yan. At saka si Senator Bongo, no? Yan ang mga napaka-interesadong mangyayari sa hinaharap, yung posibilidad na paglabas po ng warrant of arrest laban sa kanila dahil napakalaki po ng magiging gampanin, partikular para sa mga Duterte nito pong mga binanggit po natin na senador, lalong-lalo na sa paparating na impeachment complaint dito po kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, kasabay po ng mga maiinit na balita na napag-usapan sa harapan ng publiko ay ang pagpasana sa order of business ng 4 na impeachment complaint laban kay Sara sa House of Representatives. Ito po ay na-file kasi noong February 2, dalawa po iyon, na inendorso ng Makabayan Bloc at Akbayan, at saka noong February 9 na inendorso naman nito pong mamamayang liberal, at yung ika-4 na impeachment complaint na reklamo mula po kay Attorney Nathaniel Cabrera ay inendorso naman po ng mga kongresistang sina Paulo Ortega at Bienvenido Abante Jr. At dahil po sa mga punto na yan na binabanggit po natin, eventually, naniniwala ako na yan pong impeachment complaint kay Sara Duterte ay kakikitaan ng sufficiency in form and in substance, at ito po ay maaaring umakyat na kapag ka nakakuha ng at least 1/3 votes mula po sa kongresista sa Senado, kung saan ito nga pong si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa ay maaaring maging hurado sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ang disadvantage nito para kay Sara Duterte
ay kung labasan na ng warrant of arrest ito pong dalawa, either ito po ay susuko, magtatago, o manlalaban. Tatlo pala. Ano? Kung sila po ay manlalaban, sana hindi po sila mapatay. Katulad po ng pinagagagawa sa panahon ng Duterte administration na kapag ka nanlaban, ang mga pinaghihinalaang suspect sa paglabag ng batas, napapatay. Pero kung sila naman po ay susuko, definitely matutuwa po si Rodrigo Duterte sapagkat may makakasama na po siya sa Hague, Netherlands sa kanyang kulungan. Ano? At dito naman po sa parte na pagtatago, syempre kapag ka sumukot, nagtago na nga sila, alinman sa dalawa na yan, at wag naman sanang manlaban, mawawala po yung kanilang physical presence doon po sa hearing or trial ng impeachment kay Sara. At kapag ka hindi po sila physically present, malakas po ang paniniwala ko na hindi po sila pwedeng bumoto kapag ka huhusgahan na po itong si Sara Duterte sa impeachment trial. O yan po yung mga posibilidad, no? When it comes to the impending, I should say, arrest dito kina De La Rosa at saka kay Bongo. Ngayon, sa pamamagitan po ng balita mula po sa GMA News, balikan po natin kung ano po ang mga pangyayari kahapon sa confirmation of charges hearing dito po kay Rodrigo Duterte. Sa unang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, iginiit ng prosekusyon na ang mga pagpatay na ibinibintang sa dating Pangulo ay bahagi umano ng malawakan at sistematikong pag-atake. Itinanggi naman niya ng Duterte Defense Team, sabay sabi na may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pag-atake sa dating Pangulo. The International Criminal Court is now in session. Alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, nagsimula ang confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Wala sa pagdinig si Duterte, pero naroon ang defense team na pinangunahan ng lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Naroon naman para saksihan ang proceeding ng mga Pilipinong abogadong karamihan ay dating opisyal ng administrasyon ni Duterte, sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea, dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, dating LTFRB Chairman Martin Delgra III, dating Labor Secretary Silvestre Bello III, Alfredo Lim Jr. at dating BIR Commissioner Cesar Dulay. Naroon din ang prosekusyon sa pangunguna ni Deputy Prosecutor Mami Mandiaye Niyang at kinatawan ng mga biktima sa pangunguna ni Paulina Masida ng ICC Office of Public Counsel for Victims. Ipinaalala ni Presiding Judge Yulia Motok na ang pagdinig ay para matukoy kung may sapat na basehan para litisin si Duterte sa mga inaakusa sa kanya at ang dating Pangulo ay innocent until proven guilty. Bilin ni Judge Motok, hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng mga biktima at witnesses. Binasa sa sesyon ang kinaharap ni Duterte na 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder. Inaakusahan si Duterte bilang indirect co-perpetrator mula November 2011 hanggang March 2019 sa pagsasagawa ng common plan na pagpatay laban sa mga inaakusahang kriminal. Inaakusahan si Duterte ng pagdisenyo ng pulisiya para i-neutralize ang mga kriminal, pagtatatag ng tinaguriang Davao Death Squad, pagbibigay ng armas sa mga direct perpetrator, pagbibigay ng insentibo at promosyon sa mga pulis at hitmen, at pagpangalan sa mga high-value target na ang ilan ay napatay kalaunan. Sa kanyang opening statement, tinukoy ng prosecutor ang mga pahayag ni Duterte noong kampanya na kapag nahalal siya bilang Pangulo, uutusan daw niya ang militar at pulisya na paghahanapin ang mga drug lord at ipapatay sila. At nang maging Pangulo, nagbigay raw si Duterte ng shoot-to-kill order at inilista bilang accomplishment ang mga napatay. And many of these victims were children. The victim of extrajudicial killing charge in this case were brutally murdered, some after having been abducted and mistreated. Unlike Mr. Duterte, who is represented by his counsel here today, they were deprived of any form of due process. Their suffering was met not merely with Mr. Duterte's indifference, but with his mocking. Git ng ICC Deputy Prosecutor, hindi masasabing isolated ang mga pagpatay. The 70
8 murders and attempted murders that Mr. Duterte is charged with in this case were not random. These were not random crimes. Nor was they spontaneous or happen in isolation. Rather, the evidence demonstrates that they were part of a widespread and systematic attack directed against the civilians population of the Philippines. Sa ngalan naman ng halos 500 biktimang otorisadong makilahok sa kaso, nagsalita si Attorney Joel Butuyan. Binanggit niya ang labis na pagkadismaya ng mga biktima sa hindi pagharap sa korte ni Duterte. Aniya, ang makita si Duterte habang binabasahan ng sakdal ay malaking bahagi sana ng pagkamit nila ng hustisya. Binanggit din ni Butuyan na ang mga opisyal na Pilipinas sa tinukoy niyang gatekeepers of justice ang mismo nagsabing hindi uusad kung sa Pilipinas kakasuhan si Duterte. No less than former Philippine Justice Secretary Crispin Remulla admitted just a few months ago that the door to domestic justice is permanently closed for victims of the Duterte extrajudicial killings. Remulla declared, and we quote, "It is difficult to prove the case here and build up the case because those who need to speak are involved in the crime. There's nothing, not even a police report. You don't have a scene of the crime. You don't have ballistics. You don't have DNA." Remulla further declared, and I quote, "Everything that could be erased was erased so that the cases would not push through. That is why this has reached the ICC." Sabi pa ni Butuyan, kahit 1 taon nang nakakulong si Duterte sa ICC, walang nakakamit na kapayapaan ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK. At marami pa rin ang natatakot magsalita dahil sa tinawag niya mga Duterte clone o mini Duterte na umano'y sangkot sa pangharas at pananakot sa mga biktima at kanilang mga pamilya. These mini Dutertes harass, threaten, or commit outright violence against the victims and their families. They see and hear senators, congresspersons, mayors, governors, and powerful public figures who are mini Dutertes. The daughter of Mr. Duterte is the vice president, and she has just recently declared that she is running for president in 2028. One Duterte son is a congressman. Another is the Davao City Mayor. Okay, mas maganda kung i-translate natin sa Tagalog yan, ano? Tulong na lang tayo hingi na lang tayo ng tulong dito po kay ChatGPT. At yan nga po yung naging statement ni Attorney Joel Butuyan, Common Legal Representatives of the Victims. Ipatagalog po natin ito kay ChatGPT. Translate in Tagalog. Para babasahin ko na lamang, hindi na ako mag-iisip paano. Yan. Okay, send natin. Babasahin ko po in Tagalog yung binasa na o pahayag nito pong si Attorney Butuyan sa confirmation of charges hearing kahapon, no? Para mas maunawaan po ng mas marami po nating mga manonood. At muli, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like. Kung kayo po ay mga tatanga-tangang DDS na nanonood po dito, mag-dislike po kayo, mga tanga. Pero sa mga matatalino po nating manonood, like and share po tayo. Maraming salamat. Ito po yung translation in Tagalog. No? Joel Butuyan, karaniwang legal na kinatawan ng mga biktima. Pambungad na pahayag. Ginang na Pangulo, mga kagalang-galang na maestrado, bilang pambungad na pahayag, ipinababatid namin ang mga pananaw at alalahanin ng 497 biktima na binigyang otoridad na lumahok sa mga pagdinig na ito. 497, dami din pala, no? Sa simula pa lamang, mga kagalang-galang, ipinahayag namin ang matinding pagkadismaya ng mga biktima sa desisyong pahintulutan si Rodrigo Duterte na hindi humarap sa yugtong ito ng pagpapatibay ng mga sakdal. Ang makita si Ginoong Duterte na binabasahan at hinaharap ang mabibigat at karumal-dumal na mga paratang laban sa kanya
ay sana'y isang mahalagang bahagi ng katarungan para sa mga biktima sa mga pagdinig na ito. Ang kasong ito ay sumisimbolo sa huling bangka na maaaring sakyan ng mga biktima upang maglakbay sa paghahanap ng katarungan para sa kanilang mga mahal sa buhay na brutal na pinaslang sa ilalim ng mga utos ni Ginoong Duterte. Kung pipigilan ng hukuman na ito ang paglalayag ng bangkang iyon sa pamamagitan ng hindi pagpapatibay ng mga sakdal, ang mga biktima ay magpakailanman ang mananatili sa isang isla kung saan ang gabi ay puno ng mga hiyaw at sigaw ng kanilang mga minasaker na mahal sa buhay. Wala nang ibang mapupuntahan ang mga biktima. Maging si dating kalihim ng katarungan Crispin Remulla ay umamin ilang buwan lamang ang nakalilipas na ang pintuan ng katarungang lokal ay tuluyan ng isinara para sa mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ni Duterte. Ayon kay Remulla at aming sinisipi, mahirap patunayan ang kaso rito at buuin ito dahil ang mga kailangang magsalita ay sangkot mismo sa krimen. Wala kahit ano ni isang police report, wala kang crime scene, wala kang ballistics, wala kang DNA. Dagdag pa ni Remulla at muli naming sinisipi, lahat ng maaaring burahin ay binura upang hindi umusad ang mga kaso, kaya ito umabot sa ICC. Sa ilalim ng sistemang pangkatarungan ng Pilipinas, mga kagalang-galang, walang kasong kriminal ang maaaring umabot sa hukuman maliban kung ito ay sinimulan at inihain ng Department of Justice o ng Office of the Ombudsman. Si dating kalihim ng katarungan Remulla ay itinalaga na bilang ombudsman, kaya ang dalawang tagapangalaga ng katarungan ay sunod-sunod na pinangahawakan ng isang mataas na opisyal na hayagang nagpahayag na wala ng pag-asa ang katarungang lokal para sa mga biktima. Kung hindi mapagtitibay ang mga sakdal sa kasong ito, isa sa pinakamabigat na pangamba ng mga biktima ay ang pagbabalik ni Ginoong Duterte sa Pilipinas bilang isang nagwaging bayani. Ipagpapatuloy niya ang pangangaral ng kanyang ebanghelyo ng impunity. Pag sinabi pong impunity, mga tola, ito po yung paglabag sa batas na halos wala ng kaparusahan na inaantay. No? Papatay ka, baliwala lang sa harapan po ng publiko dahil hindi ka mapapanagot. Ganun po yung pinakamadaling pangunawa sa impunity. Sa katunayan, kung nagawa ni Ginoong Duterte na magbanta ng pananakit sa mga hukom ng hukuman na ito, isipin na lamang ang uri ng mga banta na puno ng takot at ang marahas na aksyon na madaling gamitin laban sa mga biktima kung ang suspect ay makakalaya mula sa hukuman na ito. Tuloy po natin ang pagpapatranslate kay ChatGPT ha. Pasensya na at delayed tayo. Share natin. Yan. Ito. Tuloy po natin ang pagbasa ng translation. Kung hindi mapagtitibay ang mga sakdal, isa itong napakaseryosong pangamba ng mga biktima na si Ginoong Duterte ay mailalarawan sa kasaysayan ng kanyang napakaraming taga-suporta bilang leader na tinalo ang ICC at nilinis ang bansa mula sa 30,000 rapist, mamamatay tao at mapanganib na kriminal. Mga mapanirang salitang malawak niyang ginamit laban sa lahat ng mga pinaslang sa kanyang madugong kampanya. Mga kagalang-galang, halos isang taon nang nakakulong dito sa The Hague si Ginoong Duterte. Ngunit wala pa ring kapayapaan at pahinga para sa mga biktima. Mula nang patayin ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa kasalukuyan, sila ay namumuhay sa patuloy na takot para sa kanilang sariling kaligtasan. Ang pag-aresto at pagkakakulong kay Ginoong Duterte ay hindi nagpatigil sa impunity sa Pilipinas. Ang virus ng kawalang pananagutan na kanyang ikinalat sa buong bansa ay naging isang kanser na kumalat at umabot na sa milyon-milyong Pilipino. Lumikha si Ginoong Duterte ng mga kopya ng kanyang sarili. Hindi kasama ito ha. And that explains kung bakit may mga nanonood po dito sa atin ng mga tatanga-tangang Duterte supporter kasi bahagi po sila
ng nalikha na ito ni Rodrigo Duterte na tinatawag pong mini Duterte o Duterte clones. Ang isip ng mga tangang Duterte supporter na ito na nanonood sa atin ngayon, katulad din po ng isip ni Rodrigo Duterte na patay dito, patay doon, patay dyan, patay kung saan-saan. No, tingnan nyo kung paano ako pinagbabantaan ngayon ng mga tatanga-tangang Duterte supporters po na ito. Kaya tama, ito pong sinasabi dito, nitong si Attorney Joel Butuyan. Ituloy ko po ang binabasa po natin. Ginawa niyang mga tagasunod na uhaw sa dugo ang milyong-milyong mamamayang mapagmahal sa kapayapaan, mga taong naniniwala na ang karahasan at pagpatay ay mga lehitimong solusyon sa mga suliraning panlipunan. Ang mga pagpaslang na pinlano ni Ginoong Duterte ay patuloy na epekto sa mga biktima hanggang ngayon dahil sa kanyang mga kopya. Ang maraming Duterte na ito ay nanghaharas, nagbabanta o lantaran ng gumagawa ng karahasan laban sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Makikita ito sa bilang ng mga biktimang lumalahok pa lamang sa pagdinig na ito. Marami pa rin ang natatakot na lumantad at isalaysay kung paano ang kanilang buhay ay naging isang buhay na impyerno bunga ng mga krimen ni Ginoong Duterte. At dahil sa patuloy na matinding takot na sila'y targetin ng karahasan ng mga panatikong taga-suporta ni Duterte. Maraming biktima ang nag-aalangan na lumahok sa kasong ito sa ICC dahil sila ay nakatira sa mga komunidad na puno ng mga Duterte clones. Nakikita nila ang mga bulwagan ng kapangyarihan ng kanilang bansa na pinamumugaran ng mga tagasunod ni Duterte. Nakikita at naririnig nila ang mga senador, kongresista, alkalde, gobernador at makapangyarihang personalidad sa publiko na pawang mga mini Duterte. Ang anak ng babae ni Ginoong Duterte ay ang kasalukuyang vice-presidente at kamakailan lamang ay naghayag na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Ang isa niyang anak na lalaki ay kongresista. Ang isa pa ay alkalde ng Davao City at maging ang kanyang mga apo ay humahawak ng mga posisyon ng kapangyarihan. Ang salot ng impunity ay hindi lamang kumalat sa mga Pilipino sa Pilipinas. Teka lang ha. At para tuloy-tuloy yung binabasa natin mamaya. I-paste na natin dito. Yan. Ang isa niyang anak, ang salot na impunity ay hindi lamang kumalat sa mga Pilipino sa Pilipinas, kundi maging sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Kabilang narito ang dahig nang ipinaalam namin sa mga biktima na kanilang mga panlabas na legal na kinatawan ay pakiramdam na parang ng mga takas at iniiwasan ang aming sariling mga kababayan dito sa dahig dahil maaaring sila ay mga Duterte clone. Ipinahayag ng mga biktima ang kanilang matinding pangamba. Kung kaming mga abogado ay nakakaramdam ng banta mula sa mga mini Duterte sa isang banyagang bansa, isipin na lamang ang mas matinding takot na kanilang dinaranas araw-araw sa kanilang mga komunidad na puno ng mga mini Duterte. At nangyayari mismo ngayon sa ating channel mga tol. Kung makikita nyo ang mga comment ng tatanga-tangang Duterte supporter, ganyan na ganyan sila. Pero hindi nyo ako matatakot mga tanga. Para saan pa naging pulis ako at para saan pa na experience ko ang ilan sa mga pinag-uusapan po natin dito. Pero wala akong magagawa. That's the job of being a police officer. Salamat na lamang at hindi sumablay yung mga trabaho namin noon. No? Tuloy tayo rito. Kung hindi, baka isa ako rito sa pinag-uusapan ngayon. Nais ding ipabatid ng mga biktima na kung ang mga hukom ng kagalang-galang na kapulungang ito ay maaari ng isailalim sa online harassment ng mga Duterte clone, dapat lamang nating isipin kung gaano kalubha ang antas ng kahinaan at panganib na kinakaharap ng mga biktima sa kanilang mahihirap na mga pamayanan. Mga kagalang-galang, iisa lang ang solusyon upang mapigil ang impunity na ikinakalat ni Ginoong Duterte na patuloy na nagdudulot ng pinsala at pagdurusa sa mga biktima, at ito ay ang pagpapatibay ng mga sakdal ng kapulungang ito upang makapagtotoo
makapagtotoo ang mga saksi at maiharap ang ebidensya hinggil sa mga karumal-dumal na krimen ginawa ni Ginoong Duterte. Ang mga testimonya at ebidensyang ihaharap ay magsisilbing bakuna laban sa virus ng impunity na bumabalot sa mga mini Duterte. Kapag nakita at narinig nila ang sukdulang kalupitan, sa madaling salita, ang lantad na kawalang makatao ng mga krimen ginawa ni Ginoong Duterte at ang paghuhubad sa pagkatao ng mga taong marahas na pinaslang, muling mag-aalab ang mga baga ng pagkatao na nananatili para sa kanilang mga puso. Marami sa mga mini Duterte or Duterte clones na ito ay sa katunayan mga biktima rin ng malawakang fake news na laganap sa online. Kailangan silang maturukan ng katotohanan at ang bakunang ito ay maaari lamang magmula sa mga testimonya ng mga saksi at ebidensyang iharap sa isang paglilitis sa harap ng hukuman na ito. Ang katotohanan ang antidote sa virus ng impunity, mga kagalang-galang. Alam niyo mga tol, itong binabasa ko, 100% fully agree ako dito. Ang daming mga mini Dutertes at Duterte clones, kaya po ganyan ang kanilang mga asal dahil napaniwala po sila ng kasinungalingan nitong si Rodrigo Duterte. Tuloy ko po ang binabasa natin. Kinakabahan ang mga biktima sa isang hinaharap kung saan hindi mapagtitibay ang mga sakdal sa kasong ito. Mangangahulugan ito na patuloy nakakalat at lalala ang virus ng impunity at mas marami pang mahahawa. Nangangamba ang mga biktima na ang mga Duterte clone ay magiging mas malaking puwersa na maaaring pagluklok o na magluklok ng panibagong apostol ng impunity bilang susunod na pinuno ng Pilipinas. Kapag nangyari iyon, mas malubhang anyo ng impunity ang maaaring maganap, posibleng mas malala pa kaysa karahasang naganap mula 2011 hanggang 2019. At sa pagkakataong ito, wala ng ICC na malalapitan para sa tulong at katarungan. In that case, mga tol, maisingit ko lang ito. Tayo ngayon ay nananawagan. No? This is my personal opinion na sana sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, i-reconsider yung posisyon po ng ating bansa na sana manumbalik po tayo sa membership sa ICC. No? Hindi natin kasi alam ang mangyayari sa hinaharap. What if may mga katulad ni Rodrigo Duterte na mamuno muli sa Pilipinas? Tapos hindi na tayo miyembro ng ICC. Saan na ngayon maghahanap ng katarungan? O di ba? Kaya sana marekonsidera ng ating gobyerno ang posisyon na yan. Buong pagpapakumbabang nananawagan ng mga biktima sa kagalang-galang na kapulungang ito na muling pagtibayin ang dalawang mahalagang layunin ng ICC na nakasaad sa preamble ng Rome Statute. Una, ang usigin at parusahan ang pinakamabibigat na krimen na lubhang yumanig sa konsensya ng sangkatauhan. Ikalawa, ang wakasan ang impunity at makatulong sa pagpigil sa mga krimeng may di mailarawang kalupitan. Kung pagtitibayin ng kapulungang ito ang mga sakdal, matutupad ng hukuman ang unang layunin nito, ang usigin at kung mapatunayang nagkasala, parusahan si Ginoong Duterte sa mga krimeng hindi kayang bigkasin sa tindi ng kalupitan. Subalit ang pagtamo sa unang layunin ay hindi otomatikong magtitiyak na maaabot din ang ikalawang layunin. Ang simpleng paghaharap ng ebidensya at teorya ng pananagutan ng prosekusyon ay hindi sapat upang ganap na matupad ang ikalawang layunin. Dapat pahintulutan ng hukuman na ito ang mga biktima na makapagpatotoo at ang talaan ng mga pagdinig ay dapat maglaman ng mga nakapangingilabot na karanasan ng mga naapektuhan ng mga krimeng ginawa ni Duterte. Mahalaga na malinaw na maitala ang kalupitan. Sa madaling salita, ang ganap na kawalang makatao ng mga krimeng pinlano ni Ginoong Duterte upang ang mga taong humahanga at sumasamba sa kanya ay, mamaya-maya natin itutuloy, gusto ko lamang ipakita muli sa inyo ang ilan sa mga kalupitan na di umano'y ginawa ni Rodrigo Duterte na sana
madinig po natin sa isang testigo na naniniwala ako na nasa ICC na. Ito po ay si Arturo Las Cañas, ang dating right man ni Rodrigo Duterte na isa sa mga pangunahing pumapatay para po sa kanya. Balikan po natin ang kanyang naging testimonya 9 years ago. Muli po nating ipaalala sa publiko kung gaano po kademonyo meron tayong naging presidente at kung gaano kawalang hiya demonyo ang naging mayor dati ng Davao City na si Rodrigo Duterte. Arturo Barriquit Las Cañas, 56-year-old, siya po ang retiradong polis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos at labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rody Duterte Maraming salamat, Joan Diaz Potterson, sa inyo pong super sticker. sa amin. Lumabas po ang pangalan ng Davao Death Squad nung niraid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo nagkagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alang Tansyo na believed to be the drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO 3 Jerry Baguhin, SPO 4 Paulinho Pabo, SPO 1 Jim Tan, SPO 1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Andaw area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yun, doon po sa Laut Quarry, lead by SPO 4 Bin Laut. After 5 days of training, niread namin yung bahay ni Alan Tansyo, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tansyo. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, living man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Oy, Dennis Diaz, tangang Duterte supporter, sabi niya, tulad mo, fake news. Ipakita mo, katibayan mo na masamang tao si Tatay Diggs. Eto, manood ka. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutusan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO 4 Binlaod, SPO 4 Desiderio Floribel, SPO 4 the late Boy Pabo, SPO 3 Cherry Baguhin, SPO 3 Teodoro Pagidopon, and SPO 2 June Narisma.
Nung nangyari po ang pagbomba sa San Pedro Cathedral, kung hindi ako nagkamali, 2 days after, pumunta si Mayor Rudy sa opisina ng anti-crime group. At dahil kami po ang core group, kami na po ang personal na inutusan niya na gumanti sa pagbomba ng San Pedro Cathedral sa pamamagitan ng pagbomba sa mga Muslim mosques na within the EOR of Davao City. Hinati po ang grupo namin sa 3 group with the support of the Rebel Returnees Group. Ang grupo ko po ay pinangunahan ni SPO4 Dick Loribel, ako, si SPO4 Boy Pabo, at isang RRA o Rebel Returnee na tinatawag namin na Force Multiplier. Nasahin po kami na bombahin ang Kamamara Muslim Mosque along the Diversion Road ng Davao City. Binumba po namin ang Kamamara Mosque gamit ang granada. Yung grupo ni Edgar, sa ibang sulok sila ng Davao City. And then po, the following day, nag-announce po si former Senator Nini Levitel na merong anarchy sa Davao City. And then dahil po doon, nagbigay sa amin ng instruction ang task group commander namin na si dating Major Magkasaib na to stop the bombing operation. Baka magkaroon ng isang Senate inquiry. And then for several days, binigyan kami ni Major Magkasaib ng 200,000 pesos. Ang sabi niya, meron pinadala si Mayor Rudy na 300. Sa amin ang 200,000, sa kanya ang 100,000. Dito po, patutunayan ko na totoo ang sinasabi ni Edgar Matubato. May isa pang incident. Ito po ay paggawa namin na pagmasakir sa isang buong pamilya na taga General Santos City. Ang nangyari po ay ganito. Merong kaso sa Davao City noon, way back 20 plus years ago. Merong kinidnap na isang Mrs. Abaca sa Davao City. Kami po ang natasan ni Mayor Rudy Duterte personal na to conduct an investigation and hot pursuit operation sa mga suspect. Nagbuo po ng isang team si Major Magkasaib. SPO4 Dick Loribel at team leader namin, si SPO4 Binlaon, SPO4 Boy Pabo, SPO3 Jerry Baguhin, SPO3 Teodoro Paginopon, and myself. Nalimot namin ang sulok ng South and North Cotabato. Pero hindi namin nasolve ang kaso. Na-release si Mrs. Abaca, kung hindi ako nagkamali, for several months. And then, for more than a month, for several months, nakatanggap si SPO4 Dick Loribel ng isang A1 information galing sa kanyang kaklase na isa ding polis. Kaklase niya sa police schooling na taga General Santos City Police Office. Ito po ay si Inspector Patayan. Ang information na natanggap niya na alam ni Inspector Patayan kung sino ang financier, sino ang responsable, at sino ang mastermind pag-kidnap kay Mrs. Abaca. Personal po ang nag-relate namin kay Mayor Rudy Duterte ang natanggap na information ni SPO4 Dick Loribel. At instruction ni Mayor Duterte, ipalo up sa Jinsan, kausapin ang source of information. E agad-agad po, pinuntahan namin sa General Santos City at doon na-meet po personal ng grupo namin si Inspector Patayan, malapit sa City Hall ng General Santos City. At dito, nirelate lahat ni Inspector Patayan ang sinasabi niyang A1 information. Kung hindi ako nagkamali, pagbalik namin sa Davao City, dala namin si Inspector Patayan para personally i-relate niya kay Mayor Rudy Duterte ang kanyang natanggap na impormasyon. At sa Davao City po, personal na nakausap ni Inspector Patayan, kami, si Mayor Duterte at si Major Magkasaib. And after that, nagawa po ng operational plan si Major Magkasaib. As per approval ni Mayor Duterte, nag-order siya. Napuntahan namin ang lugar at yung sinasabi ni Inspector Patayan na mastermind o possible financier na pagkidnap kay Mrs. Abaca, natawagin ko na lang po, siya po si Mr. Patasaha. Kung hindi ako nagkamali. Dahil po sa information ni Inspector Patayan, nakuha namin si Mr. Patasaha. Hinaran namin ang kanyang sasakyan na isang Ford Pera type van, kung hindi ako nagkamali, color blue. At dito, nadiskubrihan namin nakasama ang kanyang buong pamilya. Yung kanyang Yung mga Duterte supporter na nanonood sa atin ngayon, naghahanap kayo ng ebidensya. Ito yung isa sa ebidensya. Ang katauhan ni Arturo Las Cañas. Ngayon, kung sinasabi niyong sinungaling si Arturo Las Cañas, that's your opinion. Malalaman natin kung siya ba'y nagsisinungaling kapag ka nag-decide na ang ICC tungkol po dito. No? Kasi yung mga sinasabi niya po na ito, 9 years ago, nakatranscribe na po ito into a written testimony at naka-forward po yan sa ICC. Kaya malakas ang paniniwala ko na isa itong si
Arturo Las Cañas sa mga sinasabing testigo na insider sa grupo ni na Rodrigo Duterte. Kanyang buntis na asawa na 7-month-old, ang kanyang anak na 4 o 5-year-old, ang kanyang manugang na 70-plus-year-old na lalaki, ang kanyang katulong na babae, at ang kanyang helper na lalaki na onboard sa likod ng sasakyan. Kinuha namin si Mr. Patasayan, ako ang nag-drive sa kanyang sasakyan, nilipat namin ang kanyang misis sa likod ng kanyang sasakyan. Nasa front, pinagitnaan namin siya ni SPO4 Binlao. As per order po ng team leader namin na si Dick Floribel, dinala namin ang sasakyan going to Davao City. Pero while on mobiling, nag-order si SPO4 Floribel. Nung lumabas na kami sa syudad ng General Santos City, going to Malongan area ng Sarangani Province, tinabi ko ang sasakyan. Dito po, nilipat namin ang buong pamilya. Ang dala namin sasakyan ay isang Tamaraw 8X Ban-type color white at yung pick-up na dala ni SPO4 Floribel na Toyota Hilux. Ang sasakyan po ni Mr. Patasaha ay iparking ko doon sa isang madamong lugar along the highway. In short po, nadala namin si Mr. Patasaha sa Laot Quarry as instruction ni Dick Floribel. At dito sa Laot Quarry, may isang bahay na doon, ilagay namin si Mr. Patasaha, yung kanyang manugang na lalaki, yung helper na lalaki, at saka yung katulong na babae. Si Mrs. Patasaha ay nasa labas doon sa isang open na kubo, at saka yung kanyang anak na 4 o 5-year-old na lalaki. Dito nagkandak ang grupo namin ng initial investigation about sa kidnapping na allegedly itong subject na tao na pinangalanan kong Mr. Patasaha ay isa sa mga financier o mastermind. For more than an hour, pinutusan ako ni SPO4 Floribel na drivean ko ang ban-type namin na sasakyan. Dahil puntahan namin si Mayor Rodi Duterte para i-report niya ang initial findings niya sa kanyang investigation about sa subject na tao. At i-explain din niya kung bakit nadala ang buong pamilya. Pumunta po kami sa isang lugar sa Ikulan, Davao City, at doon po si Mayor. Doon din si Major Makasay. Ako, si Dick Floribel, si SPO3 Pagidopon ang pumunta. Ako ang nag-drive sa sasakyan namin. At dito po nilatag lahat ni SPO4 Floribel ang kanyang initial findings ng kanyang investigation. At dahil dito, nag-commence si Major Makasay na positive itong subject na involved sa kidnapping, dapat erase na. At erase ang lahat. Meaning, patayin na at patayin lahat. Dito po, nagbigay ng go signal si Mayor Rodi Duterte. Ang sabi niya, sige, limpyo lang. Bisaya, parlance po ito. Ang ibig kong sabihin, sige, malinis lang. In short po, bumalik kami sa quarry. Doon, sumunod si Major Makasay. Nagdala pa siya ng pansit, tinapay at soft drinks dahil ang naiwan ng mga kasama namin sa quarry, wala pang pagkain. At dito po, meron silang conversation ni SPO4 Floribel at umalis si Major Makasay. Siguro for more than an hour. Na-confirm sa amin si SPO4 Floribel na very clear ang order ni Mayor Rodi Duterte. I-erase lahat. Isa po ako sa nag-protest at si SPO3 Jerry Baguhin na isa lang ang taong target natin. Bakit masama itong buntis? Masama itong anak na 4-year-old, masama itong matanda, at masama itong dalawang katulong na lalaki at babae. At dahil sa pag-insist ko po at walang sumuporta, hiningi ko na lang ang bata na lalaki. Nadalhin ko ito sa Butuan City at doon iwanan ko. Take note of the age, 4 years old, mga Duterte supporter. 4 years old. Naririnig nyo ba itong sinasabi ni Arturo Las Cañas? 4 years old. Di ba kayo naaawa? Grabe kayo. Palalabasin nyo na mabuti si Rodrigo Duterte? Sa isang bus terminal. Sumuporta sa akin si SPO3 Jerry Baguhin. Pero isa sa grupo namin na nag-comments na paglaki ng batang yan, makikilala pa rin niya ang mukha namin. At kami hindi na namin siya makikilala. At baka ito gagawa ng pagganti dahil inubos natin ang buong pamilya niya. Dito po, walang nagsuporta. Hindi ito, evil prevail. Napatay po ang buong pamilya sa harap ko using a caliber 22 with a silencer. And the rest po is history. Ilang araw po ito, tinawag kami ni Major Makasay at mayroong binigay na pabuya galing daw kay Mayor Rodrigo Roa Duterte.
Grabe talaga ang mga Duterte supporter, ano? Madali magsalita. Oo, sige, no? Pero tingnan natin kung makakaligtas si Rodrigo Duterte nyo sa ICC. Nagtataka talaga ako sa mga tao na ito. Sa bagay, sabi nga ni Attorney Butuyan, mini Duterte or Duterte clones ang mga ito. Kaya ano pang aasahan natin sa mga tangang DDS na ito na nanonood sa atin ngayon? Isa pa pong kaso na talakayin ko sa inyo ay ang pagpatay kay John Uras Pala. Isa po ako sa gihay ni Mayor Pro SPO4 Sunny Villavitora, yung kaniyang trusted aid and rider. Gihay ako ni Sunny sa naka po na 3 million pesos. Dahil sabi ni Sunny, galit na galit si Mayor Rudy kay John Pala. Dahil sa palagi nitong atake araw-araw sa radyo. Ngayon, ituloy na natin yung binabasa po natin kanina. No? Kung gaano po kademonyo. Ayon sa ilustrasyon nito pong si Attorney Butuyan, ito pong si Rodrigo Duterte na hinawa na ang kanyang mga tinawag ni Butuyan na Duterte clones or mini Duterte. Ang mga taong naging mga alagad ng impunity, ay makikita mismo sa kanilang sariling mga mata ang kawalang makataong asal ng akusado. Upang mangyari ito, dapat mapagtibay ang lahat ng sakdal. Ang virus ng impunity na kumalat sa buong Pilipinas ay lubhang malubha at seryoso. Mga kagalang-galang, isipin ang isang leader tulad ni Ginoong Duterte na hayagan at buong pagmamalaki pang nagpahayag ng kanyang hangaring sundan ang yapak ni Adolf Hitler nang sabihin niya at sinipi, pinatay ni Hitler ang 3 milyong Hudyo. Ngayon ay may 3 milyong adik. Masaya akong patayin sila. At gayunman, siya ay sinasamba pa rin ng napakaraming mga Pilipino. Sa napakaraming bansa, kailangang itago ang paghanga kay Hitler. Ngunit si Ginoong Duterte ay hayagang ipinagmalaki ito at hindi naapektuhan ang kanyang mga panatiko. Marami pang ibang nakapangingilabot na pahayag si Ginoong Duterte na naglalayong itaguyod at ikayatin ang impunity gaya ng ilalahad pa ng aking mga kasamahan. At sa kabila nito, patuloy pa rin siyang iniidolo ng napakaraming Pilipino. Igigiit ng depensa na siya ay basta lamang mapagmalabis at mapanuligsa nang gawin niya ang mga pahayag na ito. Ngunit kung siya ay pawang mayabang at pabiro lamang, ang mga pinatay ay dapat sana'y buhay pa ngayon at tumatawa sa mga sinasabing prank at palabas na iyon. Hindi lamang inutos ni Ginoong Duterte ang malawakang pagpaslang sa mga pinaghihinalaang sangkot sa droga. Pinaratangan din niya sila bilang mga rapist, mamamatay tao, at mapanganib na kriminal. Ipinataw ni Ginoong Duterte ang isang hindi matitinag na hatol na kung ikaw ay may kaugnayan sa droga, otomatiko kang isang mapanganib na kriminal na nakagawa ng di mailarawang karumal-dumal na krimen. Ang mga pamilya na mga pinatay ay hindi lamang nagdusa sa pagkawala ng mahal sa buhay. Dinungisan pa ang kanilang dangal dahil sa pagkakadikit sa paratang na pagiging rapist, mamamatay tao o mapanganib na kriminal. Kahit matapos ang pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay, marami pang pamilya ang dumanas ng kasuklam-suklam ng mga kawalang katarungan. Sa halip na tama ng bala ang ilagay bilang sanhi ng kamatayan sa kanilang mga death certificate, nabigla ang mga pamilya nang makita ang pulmonya, atake sa puso, stroke, sepsis, at iba pang peking sanhi ng kamatayan na isinulat sa mga dokumento. May mga pamilyang siningil ng malalaking halaga, mga halagang hindi kayang bayaran ng mga naghihikahos para lamang mabawi ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay sa punerarya, na pinaghihinalaan ng mga pamilya na kasabwat ng mga pulis. May ilang kapamilya pa ang inaresto at ikinulong ng mga pulis batay sa gawa-gawang mga kaso upang pigilan silang magreklamo. Sa isang partikular na insidente, mga kagalang-galang, isang binata at ang kanyang kinakasama ay natutulog sa kanilang barong-barong nang pasukin ng mga lalaking nakasibilyan ang kanilang bahay. Hinila palabas ng silid ang babae, ang lalaki ay sumusuko na at nagsisimulang maghubad
upang ipakitang wala siyang droga o baril sa kanyang katawan. Sinabi niya na sa wikang Pilipino, "Sir, malinis po ako, sir." Salin sa Ingles, "Sir, I am clean. I will strip naked, sir." Tuloy po natin ang pagpapatranslate dito po kay ChatGPT ha. Ito pong mga binabasa ko mga tol, ito po yung naging salaysay o statement ni Attorney Joel Butuyan, Counsel for the Victim, kahapon sa confirmation charges hearing nitong si Rodrigo Duterte. Walang habag, binaril at pinatay ng mga lalaki ang biktima. Matapos patayin ng asawa, inaresto nila ang babae at sinampahan ng gawa-gawang mga kaso na hindi fiançable o no bail. Nang pumunta sa istasyon ng pulis ang ina at pinsan ng namatay upang alamin ang nangyari sa binata, dahil wala sila sa pinangyarihan ng krimen, sila man ay agad na inaresto at kinasuhan ng mga imbentong krimen. Kung mapagtitibay ng kagalang-galang na kapulungang ito ang mga sakdal sa kasong ito, ipapakita ng mga saksi at ebidensya na ang mga pinaslang bago sila patayin at dungisan ni Ginoong Duterte ay nasa loob ng kanilang mga tahanan, payapang natutulog kasama ang kanilang pamilya, kumakain kasama ang kanilang mga mahal sa buhay, naglalaro kasama ang kanilang mga anak o niyayakap ang kanilang mga asawa. Ang iba ay naglalakad lamang sa kalsada, kumakain sa karinderya o nagbabanat ng buto upang kumita ng marangal na ikabubuhay. Lahat sila ay gumagawa ng pangkaraniwan, mapayapa at simpleng makataong gawain. Ang pagpapatibay ng mga sakdal ay magbabalik ng dangal ng mga pinaslang at karangalan ng kanilang mga pamilya. Ang dinanas na panghuhusga at diskriminasyon ng mga pamilya ay hindi nagsimula at nagtapos sa pagpatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat pagpaslang ay nagpasimula ng isang sunod-sunod na reaksyon na patuloy na lumilika araw-araw ng matinding sakit, pinsala at kawalan. Sa pagplano ng malawakang pagpaslang sa mga pinaghihinalaang tao lamang, nagdulot si Ginoong Duterte ng hindi maibabalik at walang katapusang pinsala sa mga pamilya. Ang napakalaking mayorya ng mga pinatay ay nag-iisang tagapagtaguyod ng kanilang mahihirap na pamilya. Umaasa ang mga pamilyang ito sa araw-araw na kita para sa kanilang ikabubuhay. Mga pamilyang isang kahig, isang tuka. Sa pagkamatay ng mga haligi ng tahanan, ang mga naiwang asawa, karamihan ay kababaihan, ay napilitang gampanan ang papel ng dalawang magulang. Bukod sa pag-aalaga sa kanilang mga anak at pagpapatakbo ng tahanan, pasan na rin nila ang dagdag na bigat ng pagiging pangunahing tagapagtaguyod ng pamilya. Dahil dito, mas lalo pang nalugmok sa matinding kahirapan ang mga pamilya, mga kagalang-galang. Ang pinsala sa mga bata ay hindi masukat, ang kanilang paglaki at kinabukasan ay tuluyang napinsala. Sila ay lumalakad sa buhay na kulang ang isang magulang. Tila may nawawalang bahagi ng kanilang pagkatao. Ang pagkawala ng mga magulang sa ilalim ng matinding kahirapan at sukdulang karahasan ay nag-iiwan ng mga sugat na hindi kailanman maghihilom at nagbubunga ng habang buhay na kapansanan, emosyonal at psikolohikal. At naroon pa ang di mailarawang dalamhati ng mga magulang na nawala ng anak. Walang magulang ang dapat maunang mamatay ang anak. Ang mga magulang ay nagdurusa ng habang buhay na lungkot kapag ang anak ang naunang pumanaw. Isang dalamhating lalong mas mabigat kapag ang kamatayan ay naganap sa pinakawalang makataong kalagayan. Ang mga krimeng pinlano ni Ginoong Duterte ay hindi lamang nakaaapekto sa mga individual kundi sa buong mga komunidad. Sa buong Pilipinas, maraming maralitang urbanong pamayanan ang nasugatan at napinsala ng karahasan at pang-aabuso na dulot ng isang walang pakundangang kampanya kontra droga. Tuloy po natin ang pagpapatranslate dito po kay ChatGPT. Inuulit ko po, binabasa lamang po natin ang statement ni Attorney Joel Butuyan, translated in Tagalog. Isang kampanyang droga na lalo pang nagpalala sa paghihirap at trauma ng mga naninirahan sa mga marginalisadong komunidad. Sa isang malinaw na halimbawa, mga kagalang-galang, matapos mapatay ng mga pulis ang ama ng isang pamilya
sa loob mismo ng kanilang bahay, ang buong komunidad ay labis na natroma. Kaya sa loob ng halos 3 buwan at sa pinakamalamig pang mga buwan sa Pilipinas, iniwan nila ang kanilang mga bahay tuwing gabi at sa halip ay natutulog sa bukas na pampublikong palengke. Hindi nila naramdaman ang kaligtasan sa loob ng kanilang mga tahanan dahil alam nilang walang magiging saksi kung basta na lamang papasok ang mga pulis at sila'y babarilin. Sa pampublikong palengke, inakala nilang ang presensya ng maraming saksi ay makahahadlang sa mga pulis na basta na lamang bumaril at pumatay. Paniniwala rin ng mga biktima, mga kagalang-galang, na dapat mapagtibay ang mga sakdal sapagkat ang paghaharap ng mga saksi at ebidensya sa paglilitis ay mapipilitang iharap sa katotohanan ng mga pulis at iba pang tagapagpatupad ng batas hinggil sa lantad na kabulukan at kalupitan ng pagpatay sa mga sibilyan. Mga krimeng sila mismo ang gumawa o pinahintulutan noong panahon ng pananakot at paghahari ng takot sa ilalim ni Ginoong Duterte. Sa isang operasyon, 3 lalaki, 2 magkapatid at 1 kaibigan ang agarang pinatay ng pulis sa madaling araw. Ipinahayag ng pulis na ang 3 ay nanlaban, ngunit iba ang nakita ng mga kapitbahay. Ang buong komunidad ay nangilabot sa karumal-dumal na pagtrato sa isa sa mga biktima. Ang bangkay na hitik sa tama ng bala ng isa sa 3 lalaki ay inilabas mula sa bintana ng ikalawang palapag at inihulog sa lupa dahil hindi raw ito mailabas sa pintuan. Nang bumagsak ang katawan, napaurong ang mga kapitbahay sa pagkabigla nang marinig ang sigaw na aray. Buhay pa ang lalaki nang ihagis ang kanyang katawan sa lupa at hinayaan na lamang siya ng mga pulis na maubusan ng dugo hanggang mamatay. Ang paglilitis na ito ay magsisilbing salamin sa kapulisan at pipilitin silang harapin kung paano sila ginawang mga berdugo at mamamatay tao at kung paano ang kanilang organisasyon ay ginawang isang higanteng kriminal na sindikato o makinang pamuksa ni Ginoong Duterte. Batay sa aming kaalaman, ang Philippine National Police at ang mga ahensyang nagpapatupad ng batas laban sa droga ay walang ginawang hakbang upang linisin o ituwid ang tiwaling kaisipan ng kanilang mga tauhan. Ang paglilitis na ito ay isang napakahalagang pagkakataong pampagtuturo na maaaring magsaayos at magbasto sa baluktot at tiwaling pag-iisip ng mga opisyal ng seguridad ng Pilipinas. Kailangang mapagtibay ang mga sakdal, mga kagalang-galang para sa kapakanan ng buong bansa na unti-unting namanhid dahil sa malawakang insidente ng impunity at sa pagluluwalhati sa kawalang pananagutan na itinaguyod ni Ginoong Duterte. Kailangang malaman ng buong Pilipinas ang tunay na kwento ng mga madugong taong iyon. Wala pang naging pagkakataon para sa bansa na lubos na malaman ang buong katotohanan ng mga naganap. Okay? And last page na po tayo mga tol. Matatapos na po natin yung pagsasalin sa Tagalog ng statement ni Attorney Joel Butuyan. Nakakalungkot yung mga binabasa po natin sapagkat nakikita po natin ngayon yung mga talagang nakita natin noon na mga kaganapan sa ilalim ng marahas na pamumuno nitong si Ginoong Duterte. Matagal nang tinatakpan at pinatatahimik ang mga pangyayaring ito. Paisan-isang piraso lamang ng balita ang lumilitaw at palaging nilulunod ng mga troll na gumagawa at nagpapakalat ng mali, huwad at gawa-gawang balita. Ikinakabit din ng mga biktima ang mga napakahalagang makasaysayang kahulugan sa kasong ito. Kung pagtitibayin ng kapulungang ito ang mga sakdal, ang paglilitis ay lilikha ng isang makasaysayang tala ng pinakamadugong yugto ng kasaysayan ng Pilipinas matapos ang digmaan. Isang tungkuling tinanggihan ng sistemang pangkatarungan ng Pilipinas. Ang makasaysayang salaysay ng malawakang pagpatay sa napakaraming Pilipino sa panahon ng pamumuno ni Ginoong Duterte ay kailangan maging madaling maaabot ng mga nasusunod na henerasyon tulad ng mga paglilitis sa Nuremberg at Tokyo upang sila'y matuto at hindi na maulit ang parehong pagkakamali ng pagpili at pagluluwalhati
sa mga leader na nangaral at nagsagawa ng impunity.